Iginiit ng Justice Department na hindi maapektuhan ang plunder case sa Sandigan Bayan sa kabila ng pagtestigo ni Roberto Bernardo. Ayon sa kagawaran, magkahiwalay ang mga kaso kaya nananatiling buo ang kanyang kredibilidad bilang state witness. Yan ang ulat ni RR Tubice. Nilinaw ng Department of Justice na walang epekto ang pagtetestigo ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng mga plunder case sa mga anomalyang flood control project sa Bulacan. Sa pagdinig, inamin ni Bernardo na tumanggap siya ng 10 milyong piso na balato mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa DOJ, hindi naapektuhan ang kredibilidad niya bilang state witness dahil magkahiwalay ang mga kaso at magkaiba ang mga proyekto. Hindi po siya affected. Wala pong crossover, if you may, na nangyayari dito. Each preliminary investigation proceeding, each WPP state witness proceeding is confined to the evidence submitted to these particular proceedings. So kung ano lang po na isumite sa mga handling officers or prosecutors in these proceedings, yun lang po ang pwede nilang tingnan. Samantala, inendorso na ng DOJ sa Ombudsman ang mga natuklasan sa mga kaso ng malversation laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Sa 6 na kaso, sangkot ang senador sa 3 reklamo na may kinalaman sa mga proyekto ng Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Pinagbibintangan si Villanueva ng malversation, anti-graft violation, direct bribery, corruption of public officials at paglabag sa procurement law. Naiugday siya sa kontrobersiya ng dating engineer na si Henry Alcantara noong Setyembre 2025. Lahat ng ito ay tinanggi ni Villanueva. Paliwanag ng DOJ, ang ombudsman ang may jurisdiction sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas. Sinimulan lang po dito yung investigation because alam po natin na deputized ang DOJ prosecutors by the Office of the Ombudsman pursuant sa Memorandum of Agreement ng Ombudsman and DOJ. Pero at the end of the day, kailangan po i-transmit, i-endorse itong mga cases na to sa Office of the Ombudsman para po sila ang magkasarili nilang assessment kung talagang worth filing in court. RR Tubice para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.